sibil, lipunang ekonomiya, lipunang pampolitika, gayon din yung pagkakaroon ng kabutihang panlahat sa iba't ibang lipunan na ito. So ngayon po tatunghayan po natin sa second quarter yung gampanin natin bilang isang individual, mamamayan, at nilikha ng Diyos. Ito po ay ang karapatan at ang tungkulin. Ano ba ang unang pumapasok sa isipan natin kapag narinig natin ang salitang karapatan? Pag narinig natin ang salitang karapatan, marahil pumapasok yung kalayaan natin, no, na pumili, karapatan. Kapag ang salitang tungkulin, pag pumasok po sa isipan natin, ano ba yung naaalala natin? So pag sinabi natin tungkulin, meron tayong dapat gawin, no? May dapat gampanan, may dapat sundin o gawin o obligasyong dapat tapusin. So sa bawat karapatan na meron tayo, may kalakip po yang tungkulin. So nandito na po tayo sa Module 5. Sabi po ni Stan Lee sa kanyang pelikulang Spider-Man. So alam ko na familiar kayo sa pelikulang ito, lalo tigit yung mga kabataan, no? Sabi niya, with great power comes great responsibility. Sa talatang ito, sa mga sinabi niya, sa mga puntong binitawan niya, ang ibig sabihin lang na kalakip ng bawat kapangyarihan o karapatan ay responsibilidad. Kung binibigyan ka ng karapatan, meron kang obligasyon, meron kang tungkulin, meron kang responsibilidad na dapat gawin o gampanin. Sabi diyan, kahit na tayo ay mayaman o mahirap, lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan. Walang sino man ang mayroong mas nakararaming karapatan kaysa sa iba. Mahalagang malaman mo rin ang mga katungkulan at responsibilidad na kaakibat sa bawat karapatan. Diba? So, ibig sabihin, tayo bilang tao, binigyan ka nga ng karapatan, pero kailangan tandaan mo may kaakibat na tungkulin ang bawat karapatan. Ano ba yung dapat nating matutunan sa araling ito? Layunin ng araling ito na matukoy mo ang ibig sabihin ng karapatan at tungkulin at mas malalim na kaugnayan nito para sa buhay na meron ka. Pangalawa, nasusuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan o lipunan ginagalawan. So ibig sabihin, kailangan din natin malaman yung paglabag sa karapatang pantao. Bago natin simulan ang ating aralin, so meron tayong maikling pagtataya kung meron kang kaalaman sa ating paksang pag-aaralan. Ihanda mo na ang iyong ballpen at papel. Sagutan mo ang mga tanong ito upang makita natin, ma-assess natin na meron kang unang alam o sa ating pagtataya, malalaman at mababatid natin, wow, alam mo na pala ang karapatan at tungkulin. Kung hindi man, makinig at patuloy tayong mag-aral. May mga katanungan akong ibibigay sa inyo. Ang unang tanong, alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kanyang kapwa? A. Karapatan. B. Isip at kilos loob. C. Kalayaan. D. Dignidad. Ulitin ko po, alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kanyang kapwa? A. Karapatan. B. Isip loob. Or C. Kalayaan. And D. Dignidad. So, kung nakuha mo na ang mga tanong, sagutan mo po ito sa iyong malinis na papel or notebook. Pangalawang tanong. Ang karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa dalawa ang ibig sabihin nito? Ang karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa dalawa ang ibig sabihin nito? A.
hindi maaaring puwersahin ng tao ang kanyang kapwa na ibigay ang kanya ng sapilitan o ibigay sa kanya ng sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Or letter V, hindi nito maapektuhan ang buhay pamayanan. Piliin mo ang iyong sagot at isulat sa iyong sulatang papel. Number 3. Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin. O ibig sabihin o iwasan ng isang gawain. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng obligasyong moral o tungkulin? A. Nakasalalay ang tungkulin sa isip. O B. May malaking epekto sa sarili ang mga ugnayan ang hindi pagtupad ng mga tungkulin. Ibig sabihin, kapag hindi mo ginawa yung tungkulin mo, may malaking epekto ito sa iyong ugnayan at sa iyong sarili. Next, number 4. Ito ang mga nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa buhay. Piliin kung alin dito ang nagpapakita ng tungkulin kaakibat ng karapatan sa buhay. A. Nagpatayo ng bahay, ampunan si Ginang Roa para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. At letter B, sumali si Danilo sa mga sport na mapanganib tulad ng car racing. Alin dito ang nagpapakita ng karapatan sa buhay na kalakip ang ating tungkulin? A or B? Next po. Yan. So number 5, meron po tayong yan, ibibigay na ilustrasyon at sasabihin natin kung ano yung batayan na naintindihan natin dito sa binigay na ilustrasyon. Si Aling Cristal ay 75 taong gulang. Siya ay naninirahan bilang porter sa isang homeless shelter sa Roma. Namumuhay siya ng simple gamit ang isang jacket, isang damit at isang blusa. Tuwing matanggap niya ang kanyang pensyon mula sa Social Security, naglalakad siya ng higit sa 1 milya upang ibigay niya ang kanyang regular na kontribusyon sa simbahan o ang tinatawag na tithing o sa ibang salita ay ikapu. Ito po ay mula sa pahayagan ng Kirmage 2012, pahina 145 to 146. Ayon po dyan sa storya na yan, tunghayan natin yung tanong number 5. Anong karapatan ang ipinahahayag sa talata na kaakibat ng tungkulin na ipinakita ng tauhan? Tandaan natin, ang tauhan po ay si Aling Cristal. At yan. So, anong karapatan ang pinahayag sa talata na kaakibat ng tungkulin na ipinakita ng tauhan? So, kung kanina po, nakita po natin yung karapatan niyang is either A, karapatan na mabuhay or karapatan na magpakasal. Yan. So, stop sharing ko muna. Ayan. So, batay po dun sa mga tanong natin from 1 to 5, may mga sagot po ba kayo o may mga natutunan kayo na, teka, ito pala yun. Ito pala ibig sabihin ng karapatan, may kaakibat na tungkulin. So, kung ang sagot niyo po ay letter A sa number 1, tama ang yung sagot. At kung sa number 2, ang sagot niyo po ay letter A, tama pa rin po ang iyong sagot. Yan. Siyempre, yung sa mga susunod na number, yung number 3, ang sagot po letter C. Number 4 ay letter A and then letter B. So, ang pagpipilian po doon sa number 5, ito po ba ay karapatang magpakasal o karapatang
mabuhay o karapatan sa buhay. Siyempre, ang ginawa ni Aling Crystal ay patungkol sa karapatan na mabuhay kasi ang kanya pong ari-arian, yung mga bagay na meron siya, ginamit niya sa tama at gayon din yung buhay na meron siya kahit matanda na siya, naging responsable siya doon sa mga gampanin niya, no? Dahil natutulog, nakikitira lang siya, so ginagawa niya yung kanyang tungkulin. At gayon din, hindi niya nakakalimutan yung pagbibigay ng kaloob sa simbahan, yung kanyang pinangako at commitment na ikapo. Tunghayan natin yung ating susunod na aralin. Ayan, so medyo sa buhay po natin bilang isang estudyante, may binigay sa iyong karapatan, di ba? Yan po ay ang karapatang magkaroon ng mabuting edukasyon o karapatan mo na ikaw ay makapag-aral. So dahil sa karapatan na meron ka, kailangan gamitin natin yung karapatan na yon sa kabutihan. So ayan. I-share po natin ha, para makita po natin. Sa ating pong pag-aaral, marahil may mga katanungan ka na pwede niyo po akong i-personal message para doon sa iyong mga katanungan. At para lalong mas maintindihan mo ang ating leksyon. Ayan. So tayo po ay darako na sa ating leksyon. Sabi po sa ating aralin, ang karapatan ay kapangyarihang moral. Tatandaan po natin palagi na ang karapatan ay kapangyarihang moral. At kailangan po nating hawakan at pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang estado sa buhay. Dahil may karapatan ka, kailangan mo angkinin yon. Kailangan maging pagpapala sa iyo yung karapatan. Kailangan mo din na pagyamanin yon. Sabihin, pakinabangan. Katulad na tayo ay binigyan ng karapatang bumoto. So gamitin mo yung karapatang yon. No? Huwag mong hayaan na masayang ang karapatan na pinagkaloob sa iyo. Kakibat kasi ng karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang obligasyon yung paggalang sa karapatan din ng iba. So kaakibat nito yung kapag may nilabag kang karapatan, mayroong pagsisisi bandang huli. Gayon din pag tayo po ay may mga bagay na nagawa na hindi tama at natapakan natin ang karapatan ng iba, mayroong pong hindi magandang damdamin ng ating pong nararamdaman. Kaya kailangan natin igalang yung karapatan ng bawat isa. At kalakip po kasi ng karapatan ay may batas din tayong dapat sundin at gawin. Sabi nga, ang karapatan ang nagbibigay daan upang matamo ng isang tao ang kanyang kaganapan. Dahil ikaw ay may karapatang mag-aral, so nandiyan yung kaganapan mo na makuha yung iyong naisin sa buhay. Dahil may karapatan kang magbiyahe, lumipat ng bahay, magkaroon ng ari-arian. Nagiging kasiyahan mo ang mga karapatan to. Nagiging kaganapan ng iyong pagkatao. Sa mga larawang ating nakikita, marahil may mga bagay kayong napapansin. Gagawin po natin itong recitation. Ikakarap nyo lang po ang napilit
napili niyong larawan at bigyan niyo po ng paliwanag kung bakit ito ang napili mo at anong karapatang pantao ang nalabag sa larawang ito. Tandaan natin tayong lahat ay may karapatan. Sabi nga sa wikang Ingles, yan po ay human rights, no? Na pinoprotektahan natin at kailangan nating ipaglaban. So dito po sa mga larawang ito, pumili ka ng larawan na pwede mong ipaliwanag at nais mong ipaliwanag. This will become your recitation for this lesson. So i-PM nyo po ako para po mag-grade natin ang inyo pong ginawang effort na pagpapaliwanag. Sa unang larawan, may bata pong tinapon sa basurahan. Dito po marahil sila po ay tinanggalan ng bahay, nagkaroon ng demolish. Dito rin po sila po ay marahil pinaalis ng hindi po nabigyan ng tamang proseso. Itong mga batang ito na natutulog sa lansangan na dapat po sila ay nag-aaral o dapat meron po silang tahanang tinutuluyan. Sabi nga, ang karapatan ng bata ay magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan nila na magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanila at tahanan na sa kanila ay poprotekta. No, katulad nito, no, meron pong sinasaktan. So, ipaliwanag, i-craft ang larawan na iyo pong nais ipaliwanag. Sabi nga, ang karapatan ay kapangyarihang moral. So, pag sinabi natin kapangyarihang moral, when we say moral, it tends to do with our belief, behavior, attitude, sabi nga. So, pag sinabi natin moral, ito ay dahil hindi maaring puwersahin ng tao ang kanyang kapwa na ibigay sa kanya ang sapilitan ng mga bagay na kailangan niya sa buhay. Pag sinabing kapangyarihang moral, meron na ikaw kalayaan na pumili, may kalayaan kang magdesisyon. So hindi ka pwedeng pilitin o puwersahin. No? Bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ay pakikinabangan ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng moral na kilos. Sabi na may moral values tayo, no? Yung values na meron tayo, it is a right. And then gamitin po natin yan sa tama. At ikaw lang tao ang pwedeng magpaunlad dyan sa moral na meron ka. Dahil sa karapatang ito, may obligasyon ang tao na akuin at tuparin ang kanyang mga tungkulin. So obligasyon natin na gawin yung kalakip o kaakibat na tungkulin ng bawat karapatan. Sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, ang isang tao ay may 6 na uri ng karapatan at hindi ito maiaalis sa kanya. Ang tawag dito ay inalienable rights. Kapag ikaw ay may sinabing karapatang ito o inalienable rights, ibig sabihin hindi ka nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nuhubog ko pa lang, ikaw ay meron na ng ganitong karapatan. Ano nga ba itong 6 na karapatang ito na meron na tayo? Ito po ay ang number 1, karapatang mabuhay. Number 2, karapatan sa pribadong ari-arian. Number 3, karapatang magpakasal. 4, karapatang pumunta sa iba't ibang lugar. Number 5, karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya. Number 6, karapatang magtrabaho o maghanap buhay. Ano nga ba yung karapatang mabuhay? Ibig sabihin, ito ang pinakamataas na antas ng karapatan na dapat ito ay mangibabaw sa lahat ng karapatang meron tayo. Sakali man na tayo ay dumating sa panganib o tayo po ay binibigyan ng tayo po ay papaslangin ng wala po tayong kasalanan. So po ito'y karapatan po nating mabuhay. So kaya nga ito ang pinakamataas na antas ng karapatan. Kung katulad nga ng larawan kanina, no, yung mga baby na ina-abort, they have the rights, no, na wala nga silang kasalanan, bakit sila hindi
pwedeng isilang at mabuhay. So lahat tayo may karapatang mabuhay. Ano man ang ating pong kalalagayan, mayaman ka man o mahirap, pantay-pantay ang ating karapatan. Number 2, karapatan sa pribadong pagmamay-ari. Ibig sabihin, we have the right to have our private ng mga bagay na pagmamay-ari. Katulad ng mga gadgets, di ba? Sasakyan, bahay, so mga ari-arian na yan ay karapatan mo. No? Pero tandaan, may kalakip kang responsibilidad at tungkulin sa karapatan na yan. Meron kang ari-arian, 5 ang iyong sasakyan, wala ka namang parking space. So tungkulin mo, no, na sundin kung ano po din yung batas. Number 3, karapatang magpakasal. Ito, sa atin pong bansa ay ang ating moral values ay napakataas. So kaya nga po, kung ikaw ay nais mag-isang dibdib, di ba, kailangan merong nasa tamang edad. Kung hindi man, merong pong blessing ng mga magulang kasi kailangan nasa tamang edad ka dapat magpakasal. Bakit? May karapatan ang tao na bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng kasal. At diyan sa karapatan niyan, responsibilidad mong bigyan ng mabuting buhay yung iyong maging mapapangasawa at pamilyang bubuuin mo. So may tungkulin kang dapat gawin. Karapatang pumunta sa ibang lugar. So ikaw bilang isang individual, karapatan mo na pumunta sa ibang lugar dahil sa oportunidad marahil ng trabaho o dahil sa kaligtasan. Dahil mas ligtas ka sa lugar na yon, kaya kalilipat o mag-iibang bansa o mag-iibang lugar. Sometimes, ang dahilan po ay dahil nagbukas ng magandang oportunidad ng trabaho, kaya ka pupunta sa ibang lugar, or because of magiging ligtas ka sa lugar na yon. No? Meron nakaambang panganib. Number 5, karapatan sa pananampalataya. Ito, lahat tayo po ay may karapatan na pagtanggol, pumili ng paniniwalaan at ating pong pananaligan na pananampalataya. Bakit? Ito po kasi ang maghuhubog ng ating pagkatao at magpapaunlad na bilang isang nilalang. Sabi nga natin doon sa kabutihan pa, lahat tayo ay pantay-pantay na nilalang ng Diyos. At yan po ay kabutihan na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So gawin natin yung dapat. Karapatang maghanap buhay. Ang isang individual ay kailangan karapatan niya magkaroon ng disenteng hanap buhay upang pakinabangan niya ang karapatang mabuhay. Siyempre, kung paano tayo mabubuhay kung wala tayong disenteng hanap buhay. Kaya karapatan ng bawat isa na maghanap buhay. Sa 6 na karapatang ito, isang bagay ang dapat mong gawin bilang isang estudyante. Mas mapapaunlad mo ang buhay na meron ka kung mag-aaral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang buhay. Paano ba nabuo ang mga karapatang ito? Pinagtibay po mga karapatang ito dahil po sa ating United Nations General Assembly noong ika-10 ng December 1948. Dahil sa pagpapahayag sa mga karapatang ito, nagkaisa ang mga bansa. Nagkaroon po ng United Declaration of Human Rights. Dahil po sa UDHR o United Declaration of Human Rights, dito po kasi nakita yung patuloy na pagbibigay ng karapatan dahil sa nangyari po nung nakaraang ikalawang digmaang pandaigdig. Marahil mahirap yung nangyari o bunga na mapait na karanasan, ibinatay po doon ang lahat ng karapatang nasa saad. Dapat po kasi maging patas at hindi maaalis ang karapatan ng bawat tao bilang pundasyon ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa buong mundo. Ang deklarasyong ito ay naglalayong mapaigting sa pamamagitan ng edukasyon ang karapatan at kalayaan ng bawat nilalang. So ang punot dulo ng lahat ay edukasyon. Ano ang tungkulin? So natapos nating
maunawaan ng tungkulin. Ngayon naman po, ano naman ay ang karapatan? Ngayon naman po ay ang tungkulin. Ito ang obligasyong moral. Kung ang karapatan ay tinatawag na kapangyarihang moral, ang tungkulin ay obligasyong moral. Kaya nga ito ang kailangan natin gawin. Dahil ito po ang nararapat at nakabubuti. Sa obligasyon, meron tayong tungkulin. Obligasyong moral na gampanin. Sabi nga dito ni Manuel D. o ni Dr. Manuel D. Jr., kasama ng pagiging moral ng tao ang pagtungpad sa tungkulin. Hindi pwedeng meron ka lang karapatan pero wala kang ginagawa. So kalakip ng ating pong karapatan ay yung pagtupad. At yung ating pong moral ay sa makatuwid, ito po yung gawain ang siyang nagpapanatili ng ating buhay pamayanan. So bilang tao, no? At nakikilala tayo kung ano po yung values na meron tayo, yung moral values na meron tayo. Kung ginagampanan ba natin yung ating obligasyong moral at ating pong pinakikinabangan yung ating kapangyarihang moral. Sabi dito, ito po ang pag hindi mo ginawa o ang pagtalikod at hindi pagtupad sa tungkulin ay pagsalungat sa buhay pamayanan na may malaking epekto sa sarili at sa mga ugnayan. Kaya kapag hindi mo ginawa, ikalakit kasing batas yung bawat karapatan. So may mga bagay kang samahaw, nasasaktan at nagiging epekto na malaking epekto yun bilang tao at bilang isang individual, lalo tigit yung ugnayan mo. No? Pag meron kang tinatapakang karapatan. Okay, atin pong isummarize yung ating pong natutunan sa araw na ito. Atin pong ibuod ang ating pong natutunan patungkol sa tungkulin at karapatan. Sabi, karapatan sa buhay, ang tungkulin mo dapat ay pangalagaan ng buhay na meron ka sa pamamagitan ng pangangalaga ng iyong kalusugan at umiwas ka sa panganib. Siyempre, para mabuhay ka ng matagal. Next, karapatang sa pribadong pagmamayari. Ang kalakip na tungkulin nito ay pangalagaan at palaguin ang iyong ari-arian at gamitin ito sa tama. Sabi nga sa salita ng Diyos, biblically, no, yung talento, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin, palaguin natin, pagyamanin natin kasi balang araw, atin po ito ipagsusulit, no, sa ating pong Panginoon. Kaya maging katiwa-tiwala tayo. Karapatang magpakasal. So ano po ang dapat mong gawin? Anong tungkulin? Suportahan at gabayan ang pamilya upang maging mabuting tao. Kung anong merong pamilya meron ka, yan din po yung katatayuan sa buhay o ugali. Ayan, tao pa naman nabilis mag-judge, di ba? Kaya gawin po natin yung ating tungkulin. Karapatang pumunta sa ibang bansa o ibang lugar. Anong kalakip na tungkulin nito? Kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan. So pumunta ka sa ibang lugar, iba po yung batas doon. So sa batas na ikaw ay sa pinanggalingan mo, marahil may dapat kang gawin at sundin. Bigyan natin ng ilustrasyon, nandito ka sa Montalban, lumipat ka ng Tagaytay, so iba po yung patakaran doon at patakaran doon sa Montalban. So kailangan mo malaman, malaya ka pero kailangan sumunod sa batas sa lilipatang lugar. Karapatan sa pananampalataya, igalang ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng ilan o ng ilan. Karapatang maghanap buhay, kailangan mong magpunyagi sa trabaho at magpakita ng kahusayan sa gawain. So binigyan ka ng karapatan maghanap buhay. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganyang hanap buhay. Pagyamanin mo. At ikaw na meron kang hanap buhay, gawin mo yung iyong responsibilidad at maging mahusay ka sa iyong trabahong ginagampanan. Tandaan natin ang lahat ng mga bagay na meron tayo, pinagkatiwala man sa atin to, pagkatawag man sa atin ito ng Diyos sa atin, gawin po natin ng may kahusayan.
Isa pong talata ang nais ko po ibahagi sa inyo, lalo tigit kayo mga mag-aaral. No? Sabi po sa Lucas 12:28, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Kaya kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng iyong magulang, pinagkatiwalaan, alagaan ng iyong mga kapatid, gawin mo, maging responsable ka. Kasi pag natuwa sila, merong blessing na darating marahil, di ba? Dahil natuwa sa'yo, hindi naman natuwa kasi ikaw nagaan mo siya. Sometimes ganoon na po, no? May pagkakataon na pag tayo po ay natuwa sa atin, no? Ay, marunong ka palang, magaling ka palang magbantay. So next time ulit, nagbabantay ka ulit. Pero, meron ng merienda. So ganun po, no? Meron pong kasiyahan yung mga tao. So wag po tayong palaging naghihintay ng kapalit kasi pag nasanay po tayo doon, no, mahirap magtrabaho ng masaya. Lagi natin tandaan, dapat magkaroon tayo ng kagalakan doon sa ating ginagawang responsibilidad. Kaya nga, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan, hahanapan ka. Pag ikaw ay binigyan ng task, yes, marami tayong task sa math, sa English, sa Filipino, sa science, sa ESP. Tapusin mo yung task na yan kasi ang mabuti yan para sa iyo. No? Ipinaghahanda ka. Pinaghahanda ka ng edukasyon mo, may plano, ang pamilya mo, binigyan ka ng karapatang mag-aral, gamitin mo yan para magtagumpay ka. Preparation yan para sa susunod na yugto ng buhay mo. Magkaroon ng magandang trabaho. Tandaan natin, walang magandang trabaho kung walang magandang edukasyon. At gayon din, nakasalalay yan sa atin bilang isang individual. Ikaw estudyante, itong panahon mo para sitwasyon mo ngayon ay mag-aral. No, sa amin bilang mga guro, itong aming gampanin magturo. So meron tayong level at panapanahon po ito. Sa ganitong panahon at sitwasyon, gawitin natin at gawin yung nararapat. Kasi pananagutan natin ang mga bagay na karapatan o responsibilidad na binigay sa atin. Maraming salamat at magandang araw sa bawat sa atin. Nawa may natutunan po kayo sa ating aralin. At isang bagay po ang nais kong iwan sa inyo, huwag tayong bibitiw, huwag tayong hihinto anuman ang mga bagay na naranasan natin. Karapatan mong maging masaya. Karapatan mong magpatuloy, karapatan mo na magtagumpay. At walang ibang gagawa nito kundi tayo lang bilang isang individual. No? Kaya ano man yung kinaharap mo ngayon, tandaan mo lahat ng bagay may katapusan. At kailangan patuloy lang para tayo po ay umuunlad. Wala pong umuunlad na humihinto at wala pong umuunlad na sumusuko. Kailangan nagpapatuloy.